tingnan po ninyo, marami pong taong panatagpo sa kanilang kalagayan sa buhay. Wala pong inaalala na anuman, lalo na po't kung sagana nga po sila o nasa kanila ang lahat po ng bagay. At wala po silang masyadong pangangailangan. Nakakainggit po kung sila po ang atin pong titingnan. Pero ang alam po ba ng tao, mga kapatid, meron po ba silang sumpa o wala? Kasi ang sumpa po ay hindi po makikita base po kung anong meron ka. Tulad po ng mga may kaya o meron pong yung maginhawa sa buhay. Hindi po nila iisipin na sila po ay may sumpa. Kasi po ang basihan po nila ay yung kalagayan nila sa buhay. Baka nga raw po ang may sumpa para po sa kanila, nasasabihin nila yung mga taong kulang, mga taong naghihikahos at kapos sa buhay. Pero bago po ang lahat, mga kapatid, tanong ko muna po kayo, naniniwala po ba kayo sa sumpa? Kasi kung hindi naman kayo naniniwala, wag na po nating ituloy. Okay, naniniwala po ba kayo sa sumpa? Okay, meron ba talagang sumpa? Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan ko pong sumpa. Totoo nga kaya. Kasi hindi nga po lahat ay kumbinsido na pwede pala na isang tao ay may sumpa sa kanyang buhay. Unaware po tayo sa ganito pong bagay. Okay? At tingnan po natin, doon po, sa simula pa lang, ay nandun na po yung sumpa. Sabi po rin sa Genesis 3:17, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, na huwag kang kakain iyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw sa iyong buhay. So dito ho, mga kapatid, ay nag-release ang Panginoon at alam natin yung ugat nito, bunga ng kanyang ginawang kasalanan. Hindi ho nais ng Diyos na sumpain ang anumang bagay. Kasi nga, kaya nga po niya ito'y nilikha para po ito'y pakinabangan. It is for our own good and our own benefits. Pero dahil nga po hindi mo natin pinahalagahan yung bagay na sinasabi niya sa atin, nilabag po natin, sinuway yung utos niya sa atin, eto po ngayon ang inani po natin. Nagbitaw po ang Diyos ng sumpa. So ngayon, pagdating po sa Galatia chapter 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa. Okay? Ay ng kautusan nang siya ay isinumpang para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. So saan daw po tayo tinubos ng atin pong Panginoon? Sa sumpa. So meaning, meron pong sumpa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. Na, tinubos po tayo ng Panginoon doon sa sinasabi nating sumpa. Prior to that, bago po tayo tinubos ng ating Panginoon doon sa sumpa na binabanggit ko po sa inyo. So lahat po tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Ang buhay po natin ay meron pong sumpa. Tama po ba? Ano at papaano po tayo nagkaroon ng sumpa? Okay, paano? Sa tingin po kaya, mga kapatid natin, tunay nga po tayong malaya doon sa sumpa kung saan tinubos tayo ng Panginoon. Kasi tayo rin po ang sasagot nito kung hanggang ngayon ay may sumpa pa rin tayo o wala na. So paano daw po pwedeng magkaroon ng sumpa isang tao, maging siya ay Kristiyano? Paano? Number one, yung walang pagpapahalaga sa kanyang kapwa, meron pong sumpa. Yung walang pagpapahalaga sa kanyang kapwa ay meron pong sumpa. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang. Ngunit susumpain ang nagbubulag. Hindi po, mga kapatid, tayo pwedeng maging manhid sa atin pong mga nakikita, sa mga bagay na pwede po nating gawin. At wag po daw nating ipikit o takpan ang atin pong mga mata kung meron kang nakikita na nangangailangan ng tulong.
Besides, mga kapatid, hindi po lahat ng pangangailangan na tulong ay patungkol po sa material na bagay. Mas higit po nilang kailangan ay yung pong spiritual na bagay. Pero hindi po sila hihingi nito, mga kapatid, sa area na ito sapagkat wala po silang pagkaunawa at hindi po nila alam na kailangan po nila ang ganito pong mga bagay. Ngunit tayo daw po na nakakaunawa sa kalagayan po nila, kailangan po nila ng tulong at yan naman po ang inaasahan po sa atin ng atin pong Panginoon. So wag po tayong magbulag-bulagan. Meron tayong nakikita na pwedeng mangyari sa kanila at kung hindi po natin ito gagawin in advance, baka po mahuli po tayo sa pwedeng sapitin nila at yun po ay may balik po sa atin. Kaya ang sabi po sa Jude, tingnan nyo po, kahabagan nyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba na may kahabagan nyo, ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman nyo, pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Yan po ang kalagayan po nila, meron po silang pag-aalinlangan. At kung hindi po ma-establish po sa kanila yung pananampalataya, sa apoy po sila, mga kapatid, mapupunta. At para po hindi mangyari yon sa sino man sa kanila, sagipin daw natin sila. At huwag daw tayong magbulag-bulagan, sapagkat meron pong sumpa na dulot po ito sa atin pong mga buhay. At alam naman nating lahat, mga kapatid, okay? Hindi lang naman po ibang tao ang tinutukoy natin dito. Minsan po, yung mismong pamilya natin, alam natin. It is a fact na kapag hindi po talaga nangyari sa kanila, yung pong bagay na nangyari sa atin, alam natin kung ano ang kakahantungan po nila. And we have to do something for them. Yun yung sinasabi nating tulong. Hindi lamang po sa material na bagay. Tingnan nyo po in opposite, doon sa bagay na binabanggit ko sa Daniel. Yaong may pagkaunawa. Yaong may pagkaunawa. Saan? Doon sa mga bagay na pwedeng sapitin nila at mangyari sa kanila. At umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang kalangitan magpakailanman. Sila na may ginagawa. Sila na naburden doon po sa maaaring sapitin po ng ng kanilang kapwa. At ito nga sabi niya, sila na umakay sa marami tungo sa katuwiran po ng atin pong Panginoon at kabutihan. Sila raw yung magniningning. At ito naman po, yung pong sinasabi nating sa pisikal o material. Kapag nakita ninyo ang isang nang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba niyang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So mga kapatid, huwag po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong maging manhid sa nakikita po natin nilang pangangailangan. Hindi ho madali, pero alam natin, responsibilidad po natin yon sa atin pong buhay bilang nakakilala sa atin pong Panginoon. At makikita niyo yun sa Ezekiel 33:7 pababa. Tao, ginawa kitang bantay. Anumang marinig mo sa akin, sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag hindi mo sila sinabihan at sila'y namatay sa ganung kalagayan, pananagutan mo ang kanilang buhay. So, meron tayong liability, meron tayong responsibility na kailangan po natin gawin in order for us para mawala po yung sinasabi ritong sumpa. Huwag magbulag-bulagan. Pangalawa, yung pong nagpapabaya sa gawain ng Diyos, mayroon po itong sumpa. Jeremiah 48:10, sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Ito niyo po, sumpain siya na pabaya sa pagtupad. Meron po tayong tungkulin. Meron din pong inaasahan ang Diyos sa atin. Okay? At tayo raw po ay nagpabaya, meron din po itong kalakip na sumpa.
Akala po natin, mga kapatid, okay lang na hindi tayo maging active sa mga gawain ng Diyos. Okay lang daw po sa atin na hindi pagdalo na madala sa mga gawain niya. Kasi ang nasa isip natin, nauunawaan naman tayo ng atin pong Diyos. Okay lang sa atin, mga kapatid, na hindi natin masyadong gampanan yung tungkuling ipinagagawa niya sa atin. Hindi naman kasi mahalaga ito, kaya binabaliwala ng iba. Pero ang hindi po natin alam, again, ang hatid po nito sa buhay po natin. Bakit po ganon, mga kapatid? Kasi gawain po ito ng Diyos. Kung gawain lang daw po ito natin, kahit baliwalain po natin, okay lang. Kahit hindi mo po siya gawin o pahalagahan, okay lang. Pero pagdating daw po sa Diyos, mga kapatid, kailangan daw po natin itong seryosohin. Sapagkat hindi po baliwala ito, gawain na ito para po sa atin pong Diyos. Amen, mga kapatid. Tingnan nyo again, kung baliwala ito sa Panginoon, yung gawain niya, babalikan ko yung una kong binasa sa inyo. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Yung hinighlight ko, nang siya ay isinumpa para sa atin. Nang siya ay isinumpa. Okay? Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinanggap po niya yung sumpa. Sapagkat yun po yung inutos ng Panginoong Ama o ng Diyos Ama sa Kanya bilang isang anak. Hindi ho siya nagpabaya. Tinupad niya kung anuman yung pong nararapat na gawin para lamang po tayo mahango sa ganong kalagayan. So hindi po ito baliwala. Isaiah 53, tingnan nyo. Tiniis niya ang hirap. Hindi seryoso? Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Ngunit inibig ni Yahweh o ng Diyos na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat na tumanggap. Kaya huwag po nating iisipin na yung gawain po ng Diyos ay parang baliwala. Yung wala ho tayong pagpapahalaga. Wag po ninyong ipaparamdam yon maging sa atin pong Diyos. At ang totoo nito, mga kapatid, makikita po ninyo Yan ay nasa kondisyon po ng puso ninyo kung ano rin po yung pong pagpapahalaga po natin sa Panginoon bilang Diyos nyo. Sa totoo lang, may mga kapatid po tayo na hindi ko babanggitin na hindi pa dapat naririto ngayon dahil po sa kanyang kondisyon. Okay? Dahil nga, meron po siyang pinagdaanan. At pwede naman po yon excuse sa harapan ng Diyos sapagkat alam ng Panginoon, anak, hindi mo pa kaya ng iyong katawan. Pero dahil nga po dun sa kanya pong pagpapahalaga, napakahalaga para sa kanya, na hindi niya ma-wish yung isa pong araw na ito, actually hindi araw, kundi ilang oras lang, na ma-miss niya itong gawain ng Panginoon. Kahit minsan hindi kaya ng kanyang katawan, inuudyok siya ng kanyang spirito at ng kanyang isipan. Ganon po niya ito pinapahalagahan. So yun po, sana maramdaman ng Diyos, importante. Bakit nga ito in-establish ng Panginoon kung wala naman daw pong magpapahalaga sa kanyang mga anak? Na ito naman po in-establish niya para kanino? Hindi po ito para sa iba, kundi ito po'y para po sa atin. At kung ito'y para po sa atin at hindi makita rin ng Diyos mula sa atin yung pagpapahalaga, dun po sa gawain ng Panginoon. Tulad po ng ginagawa po ninyong pagpapahalaga ngayon. Mga kapatid, paano natin pwedeng kumbinsihin ng iba na pahalagahan yung bagay na tayo munang dapat na makita na unang nagpapahalaga? So kaya po, mga kapatid, mayroon pong sumpa. Akala lang po natin ay ganun lang. We take it for granted. Lagi nating sinasabi, lahat ng bagay maunawaan ng Diyos, lahat ng bagay maintindihan ng Diyos. Yes, of course. Pero hindi mo alam kung anong effect nito. Doon sa mga excuses na pwedeng ginagamit mo para lamang po hindi natin magawa kung nakakaramdam tayo ng pagkahina o pagkapagod doon sa bagay na pwede naman nating gawin. Kanina nga
May isang kapatid tayo na mali pa nga ako ng banggit pero na-rebuke ako Alam mo ba na kasi meron din po kasi silang pinagdadaanan at hindi po madali rin sa kanya. Nakita ko po siya ngayon. Binati ko. Sabi ko, buti ka ako nakasingit ka sa gawain ng Diyos. Alam niyo ba, binalik niya sa akin? Pastor, hindi po isinisingit. Na-rebuke ako Bakit? Hindi ho talaga dapat ang gawain sa Diyos ay isinisingit mo lang. Ibig sabihin, kung isinisingit mo lang, hindi siya ang priority mo. Hindi siya ang mahalaga sa iyo. Isiningit mo lang. Parang masabi mo lang na nagawa mo, obligasyon ko, kaya gagawin ko. Pero yung po talagang importance noon, baka hindi po ganun. And I thank God. Sipin mo, kapatid pa natin ang nag-rebuke sa akin. Pastor, hindi po sinisingit. Pina-prioritize dahil siya ay Diyos. Amen? Amen? Meron nga pong ganitong kasabihan. Bilang isang Diyos, dapat po siya ang una. At kung ang Diyos ang ididil mo, dapat ang ibigay mo sa Kanya, yung best para sa Kanya. Kung siya ang una, kung siya po yung best, mga kapatid, He deserves, saan? Na siya rin yung unahin mo at siya rin yung gawin mong best sa buhay mo. Amen po? Pangatlo, na may sumpa, yung hindi po nagmamalasakit sa templo ng Diyos, meron po siyang sumpa. Hindi lang po sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Okay? Maging sa templo ng Diyos, meron po pala itong sumpa. Saan ito? Malakay. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay niyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. May binanggit ang Diyos, may pangangailangan sa aking templo. At kapag hindi raw natin po pinagmalasakitan yung pangangailangan sa templo na ito ng Diyos, meron po itong sumpa. Again, sa buhay po natin. Meron pong sumpa. Hindi ho ito masyadong pinapahalaga ng kahit na sino. Kaya hindi ho natin pwedeng expectin ng Panginoon na talagang hindi po tayo makakaranas ng anumang pong salot sa buhay. Kasi meron nga pong sumpa. Tingnan niyo po ito. Okay? Kung bakit po ginagawa po natin ito. Hindi po ito sa Diyos, bilang mga citizen ng Pilipinas. Tingnan niyo po itong sinasabi sa atin. Roma chapter 13:6. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod pala ng Diyos. Okay? Sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay nyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan. Gumalang sa nararapat igalang, parangalan ang dapat parangalan. Kung sa pamahalaan, mga kapatid, nagagawa po natin ito, abay, lalo daw po dapat gawin natin ito sa templo ng Diyos. Amen. Dahil hindi lang po ito tumutukoy sa mga lingkod ng Diyos, kung hindi po ito tumutukoy mismo saan? Sa Diyos. Sa gawain po ng Diyos. At kung hindi daw po natin pagmamalasakitan, siya mismo ang nagsabi nito, sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y inyong binabaliwala. Ako'y inyong dinadaya. O ngayon, nakaalis na po ba tayo? Doon sa sumpa na kung saan tinubos tayo ng Panginoon? Sa area na ito? Doon po saan? Hindi ba tayo nagiging bulag sa mga nakikita nating mayroong pangangailangan? O i-check natin yung sarili natin. Yung po bang gawain ng Panginoon, ganong kaimportante sa atin? O pagdating po dito ngayon, meron po ba tayong pagmamalasakit saan? Sa templo ng Panginoon? Na kung saan naroon po tayo? Kung doon sa gobyerno, ay nagagawa nating ibigay yung pong nauukol bilang mga mamamayan nito,
lalo na po citizen tayo ng ano? Ng heaven. So, kung gusto po natin na mawala yung bagay po na sinasabi natin ngayon, we have to be what? Faithful to God. Amen po mga kapatid? Yan ang mahirap na ma-overcome. Pagdating po sa ganito pong bagay. At tayo na rin mismo, meron pong tinatawag na self-imposed curse. Tayo mismo ang naglalagay sa sarili natin kapag hindi po tayo sumusunod dun sa bagay na sinasabi po ng Diyos sa atin. Okay? And here is number 4. And this is the last. Sumpain daw yung una na nagbubulag-bulagan. Pangalawa, sumpain yung walang pagpapahalaga saan? Sa gawain ng Diyos. Pangatlo, sumpain sino? Yung walang pagmamalasakit saan? Sa templo ng Diyos. At ito yung pinakamatindi, mga kapatid, na may sumpa na hindi alam ng marami. Ito po, sumpain ang walang pag-ibig sa Diyos. Mayroon pong sumpa, mga kapatid, ang hindi umiibig sa Diyos. Sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. Sumpain. Sino po ngayon sa atin ang makapagsasabi na iniibig niya ang Diyos? Sino kung hindi natin kayang gawin yung sinasabit inuutos ng Diyos, paano ngayon natin sasabihin may pag-ibig tayo sa Diyos? Sapagkat ang pag-ibig, mga kapatid, ang manifestation ng pag-ibig ay yung pong pagsunod. Napakasalungat naman na sinasabi po natin umiibig tayo sa Diyos pero hindi natin magawa yung kanyang inuutos. Hindi po tumutugma. Amen, mga kapatid. O tingnan po ninyo ito kung bakit sinabi niya, ha? At kayo na po ang mag-isip kung bakit sinabi niya yung mga ganito pong pangungusap. Exodus. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Bakit niya sinabi yon? Mag-isip kayo. Ayaw niya na meron kang iba na pinapahalagahan maliban sa Kanya. Tama? Tama po? Okay. Sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kakapuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ang tapat ng isa, tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at ano nakikita natin dito? Ayaw niya nang meron siyang kaagaw mula sa iyo. Ayaw niya. You have to choose one. Either ako o yung bagay na ito. And tingnan niyo po sa Mark. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Buo, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Bakit po ito ang gusto mangyari ng Panginoon? Kasi kapag buo mong ibinigay sa Kanya, wala ka nang pwedeng ibigay sa iba. Buo Buong puso ko, binigay ko sa iyo. Walang bawas yun. Bakit po, mga kapatid? Dahil kung hindi po natin siya iibigin, alam po niya yun, kung hindi po natin siya iibigin sa ganitong paraan, again, may hatid po itong sumpa sa buhay po natin. Tanong, masasabi mo ba ngayon na iniibig mo ang Diyos ng buo mong pagkatao? Masasabi ba natin ito ngayon? Mga kapatid, tingnan mo ang sinagot ng Diyos. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Kilala ng Panginoon kung sino ka. Alam ng Diyos kung gaano kahalaga sa sayo. Alam po ng Panginoon yung laman ng puso mo. Na siya talaga ang importante sa buhay mo. At sasagutin din uli yan ng Diyos. Tingnan nyo.
kilala kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ang Diyos mismo, ang sumasagot, ang salita ng Panginoon, ang nagsasabit, nagpapahayag, kilala ko kung sino umiibig sa akin. Kung iniibig nyo ako, gagawin nyo, susundin. Deuteronomy 28, ang mga utos ko. Kung iniibig nyo ako, and so on and so forth, nakikita nyo ron, meron siyang ipinagagawa. Kaya kinukwestiyon niya, kung iniibig nyo ako, ito, ang makikita kong ginagawa ninyo. Kung iniibig nyo ako. Pero sabi niyo, nung kilala ko kayo, wala kayong pag-ibig sa Diyos. Hindi ko po sinasabing kayo, ito ha mga kapatid ha? No. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat po, kung gusto po natin, na mawala po yung mga sumpa na binabanggit ko, kahit sinasabi natin, tinubos na tayo, Pastor, tinubos na tayo ng ating Panginoon mula sa sumpa. So therefore, wala na tayong sumpa. Yes! Yun yung purpose ng Panginoon. Dahil nga tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Pero meron pa rin po tayong ginagawa na pumapasok muli tayo dun po sa sumpa na kung saan tayo ay kanyang pinalaya. Kung hindi po tayo magkukumply doon sa mga bagay na sinasabi po niya sa atin na dapat po nating gawin, sapagkat yun po ang magpapatunay at magpapahayag na talagang iniibig natin ang atin pong Diyos dahil marunong din tayong lumingap at kumalinga sa pangangailangan ng iyong kapwa. Sapagkat doon po sa Mark, ang kasunod po nun, love the Lord thy God with all your heart, with all your might, with all your soul. Love your neighbor the way you love yourself. Yun po yun. Dahil kung may pag-ibig din po tayo sa Diyos, papahalagahan po natin ang gawain ng Diyos. Kung may pag-ibig po tayo sa Panginoon, kakalingain natin, pagmamalasakitan natin, yung tahanan ng Diyos. Tayo po ang kakalinga rito. And here is my conclusion, mga kapatid. Tingnan niyo po ang conclusion. So, ano po ang sabi po dito? Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. Ang tabak, mga kapatid, ay sandata na ibinigay ng Diyos para gamitin mo sa anumang pagkakataon. Amen. At kung hindi mo raw gagamitin ito, mayroon itong sumpa sa iyo. O ano yung ibinigay niya sa iyo na dapat mong gamitin? Ano yung ibinigay niya sa iyo? Lahat po ito, sisimulan ko lang sa letter T. Ito, basahin nyo. Mahalaga ba sa iyo ang gawain ng Diyos? Then gamitin mo ang alin? May pagmamalasakit ka ba sa pangangailangan sa templo? Gamitin mo ang alin? Magtapat ka sa pagkakaloob mo. Iniibig mo ba ang Diyos? Then spend more time with the Lord. Yan po yung tabak na dapat nating gamitin para patayin yung atin pong laman na lumalaban sa kalooban po ng Diyos po natin. So mga kapatid, pahalagahan po natin ang lahat ng ito dahil yan ang gusto ng Diyos. Umalis po tayo sa sumpa na meron po tayo. Kaya po pilit tayong tinutubos ng atin pong Panginoon sa sumpa na pwedeng nasa sa atin. So mga kapatid, tayo na po ang sumagot. Ikaw, nailalim ka pa ba ng sumpa? Pwede hindi mo nakikita ito sa iyong kalagayan sa buhay. Okay naman ako, wala akong pangangailangan. Pero mga kapatid, tingnan mo sa kabuuan. At kapag wala kang nakita na parang merong kulang, then pwede mong sabihin, wala kang sumpa. Provided na nagagawa mo rin yung bagay na binanggit ko sa inyo. Actually, napakarami. Napakarami nito. Hindi ko naman pwedeng ilagay sa isa lang na ganito. Yun lang hong walang pagpapahalaga sa salita po ng Diyos. Nasa Galatia chapter 1 verse 8. Maging kami ang anghel ang mangaral sa inyo ng iba,
kaysa sa ipinapangaral namin, pakasumpain siya. Verse 9, inulit. Maging kami o anghel mula sa langit ang bumaba at ibahin ang gospel at mangaral ng hindi. Yun po ang dapat na ipangaral. Meron po siyang sumpa. Basahin niyo po ang Deuteronomy 27. Sunod-sunod doon. Sumpain sino ang walang paggalang sa magulang. Sumpain sino ang magbago ng buhon. Sumpain sino. Napakarami po doon na itinala na sumpa. Kaya doon po tayo pilit na inaalis ng Diyos. Pero kung tayo mismo, mga kapatid, ang gumagawa ng sarili nating sumpa, then paano po muli tayong tutubusin ng Diyos? Tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, paalala po ito ng Diyos. Napakasarap na sa buhay mo. Kahit ganyan ka lang, pero alam mo sa sarili mo, walang sumpa na anumang pwedeng makita sa iyo. Bakit? Kasi marunong kang magpahalaga sa pangangailangan ng kapwa mo. Ano pa mga kapatid? Pinagmamalasakitan mo, importante sa iyo, priority, ang gawain ng Diyos. At higit sa lahat, yung pong pagpapahalaga sa templo ng Diyos. At ang kabuuan nun, isa lang, kapag inibig mo ng totoo ang Diyos, lahat po nung bagay na binanggit ko, hindi na magiging mahirap para sa inyo. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng meron ka, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung buhay mo, tandaan mo, galing yan sa Diyos. Wala nang hihigit sa buhay na ibinigay na meron ka, sapagkat yan ang pinakamahalaga. Bahagi na lamang yung sinasabi nating yung oras, yung pong talent mo, yung treasure mo, bahagi lang ng buhay mo, pero hindi iyan ang pinakamahalaga rito. Pero mga kapatid, yan yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Paano mo siya ginagamit? At kanino mo siya ginagamit? Sino ang nakikinabang nung bagay na siya rin ang nagbigay? Sa kanya mo ba ito binabalik? O meron kang ibang pinaggagamitan? Meron kang ibang pinaglalaanan? Meron kang mas higit na pinapahalagahan? Mga kapatid, binanggit ko sa inyo, I am a jealous God. Hindi sakim ang Panginoon, pero gusto niyang maramdaman dahil ikaw ang priority niya. Ganun kanya pinahahalagahan sa buhay na ibinigay niya. Kaya nga ibinigay niya ang kasarili niyang buhay. Itinaya niya ang lahat. Tiniis niya ang lahat ng pwede niyang tiisin para lamang maramdaman mo yung pagmamahal niya at pag-ibig niya sa iyo. In return doon, paano po natin ito ginagamit sa atin pong Panginoon? Kapatid, ikaw lang po ang pwedeng sumagot niyan. Nasa ilalim pa ba tayo ng sumpa o wala na? At huwag po tayong pumanatag, mga kapatid, sapagkat kung malinaw po ito sa atin na tayo po ay nasa ilalim pa rin ng sumpa, huwag kayong pumanatag hanggang hindi tayo rito nakakalaya. Sapagkat dadalhin po natin yan hanggang sa huli. Hanggang abutan tayo ng Panginoon doon sa ganong sitwasyon. Tandaan po ninyo ito. Kaya po ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ay para tubusin tayo doon sa sumpa na atin pong kinasadlakan, bunga ng kasalanan ng ating mga magulang. At wag na po tayong sumunod doon sa pattern na yon. Binibigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos na makalaya kung saan man tayo pwedeng naalipin. And John chapter 8:36, if the Son has set you free, you are free indeed. Dakilang Diyos, salamat, sapagkat lagi pong available ang salita mo na nagpapaalala sa amin sa mga bagay na pwede po namin, Panginoon o God, matutunan mula sa inyo. Lord, kayo po higit na nakakalam kung ang bawat isa po sa amin ngayon sa harapan mo ay naroon pa rin sa sumpang kalagayan ito. Pero kung wala na po, Panginoon, salamat, sapagkat naging malinaw din po sa amin, Lord, hindi lamang po kami nakalaya, kundi Lord, tinubos mo kami mula po rito. At mananatili kami sa katotohanan ito,
sapagkat ayaw po naming mawalan ng saysay yung lahat po, Panginoon, na isinakripisyo mo para lamang po kami lumaya sa ganito pong sumpa ng buhay. Kaya dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo. Lagi mo kaming pinapaalalahanan, lagi mo kaming tinuturuan. At matuto po kaming makinig, Panginoon, at sumunod sa mga sinasabi po ninyo. Lord, salamat. Kayo lang naman ang may kakayahan na mag-alis nito sa amin pong mga buhay. Nagpapasakop po kami sa iyo, Diyos. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay na ito, sapagkat ang tanging kayamanan po namin ay ang sumamba sa iyo. Kung meron lamang po kaming 1,000 buhay, lahat ng ito sa inyo ibibigay. Kaya, Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Ito po aming samot dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus.